Dumadaing ang mga PUV driver dahil halos wala na silang kinikita ngayong napakamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. May hinain naman ang mga commuter sa taas pasahing inanunsyo ng DOTR dahil sila naman ang mahihirapan. Mula sa Quezon City, may unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang panawagan ng mga PUV driver na nakausap natin, dapat tumaas na rin ang pamasahe. Pero ang hiling na dagdag pamasahe, masakit naman sa bulsa ng mga commuter. Tila walang preno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Kaya ang mga PUV driver, wala na ring preno sa panawagan na magtaas na rin ang pamasahe. Daan-daan na raw kasi ang bawas sa kita nila kada araw dahil sa oil price hike. Kung pataas ng pataas yung gas, pamasahe kahit paano, magdagdag sana. Sana kung magtaas para makakabawi din. Kahit 15, gano'n. Minimum. Matagal pa siguro yan. Hintayin namin kung magtaas. Kaliwat kanan na ang pangangalampag ng mga transport group para madagdagan na ang pamasahe. Hiling ng UV Express driver na si Ernesto, sana kasama sila sa panawagang taas pamasahe. Lalo na't kakarampot na lang din daw ang naiuuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Ngayon, may kinikita pa kami kahit 200, 300. Sakripisyo na lang. Pero pag umabot po na 100 yan, siguro naman wala nang babiyahe niya. Kasi nga, babiyahe ka, wala kang kinikita, papagod ka. May pamilya din kami na pangangailangan din yung mga anak namin. Huwag daw sana barya lang ang dagdag pamasahe dahil hindi aniya barya lang ang tinataas ng presyo ng krudo. Baka kasing UV ang medyo malaki sa UV. Nasa 20. Dapat 30 nga dapat 30 nga taas kaso hindi naman po pwede yung ganung kalaki. Hindi labis yun, sakto lang yun kasi 30 itinaas ngayon Wala rin, mapupunta rin sa diesel yun Sa Kamara, umapela rin ang UV Express Alliance na maisama ang mga UV Express sa adjustment sa pamasahe. Sana maidamay ang UV Express sa fare increase kasi nung nakaraang pinag-usapan yan sa LTFRB, sila lang yung binibigyan ng pagkakataon at kami raw ay nagtaas na 5 o 6 years ago. Sana pagka nagtaas pangkalahatan kasi karamay kami rito sa problemang malaki natin sa petrolyo. Sabi ng Department of Transportation, tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa oil price hike pero wala pang anunsyo kung magkano at kailan ito ipatutupad. Pero dahil masusundan pa ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy, sabi ng mga PUV driver, dapat agad na ring isabay ang dagdag pamasahe. Pag tumaas na yan, wala na kami kinikita. Wala na, anong gagawin namin? Alam bumiyahe kami ng bumiyahe, wala kami kikitain. Mas masakit sa amin, kasi biyahe ka ng biyahe, wala naman kami kinikita. Daing naman ng mga commuter, sila ang talo, lalo na't hindi naman tumataas ang sahod. Kailangan yun na lang muna, ma'am. Kasi yung sahod hindi naman nataas. Kasi pasahero lang kami. Lalo kami maghirap sa mga commuter. Dadagdag na naman yung gastusin ko sa araw-araw. Kahit sabihin mong ₱5 lang yan, kung araw-araw mo naman ginagamit. Igan sa usapin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagdagdag ng pamasahe. Iisa lang ang hiling ng mga nakausap natin, aksyon mula sa gobyerno. Sana raw ang solusyon, hindi talo ang mga PUV driver at hindi talo ang mga commuter. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.